Kasi ako naman, naramdaman ko naman po yung father's love eh. Kasi panganay ako, ako ang una talagang minahal, ako ang unang favorite. Ako nagsiskating, tapos si Daddy nagbabasketball. Kami parehas ni Papa ay nakapasok sa interbarangay sa volleyball po na panlaban dito sa bayan as representative ng aming barangay. Kung nabubuhay lang po si Daddy, baka nga po nagtitiktok kami eh. Happy Father's Day po, Daddy in heaven. I love you po. Miss na po kita. Hello Papa, Happy Father's Day. Ako to si Alvrix, ang iyong pinakapoging anak. At maraming salamat sa pagmamahal mo kay Mama at sa aming mga magkakapatid. Happy Father's Day, Daddy. I love you. Happy Father's Day din po, Abu G. Daddy, Happy Father's Day and happy birthday sa'yo. Actually, yung salitang I love you po, hindi ko po siya normally nasasabi po talaga sa mga parents ko. Mas madalas pa po siya sa mga post online, pero verbally hindi ko po nasasabi. Pero siguro po, mas sa sobrang saya ng bonding namin together, yung mga simpleng pag nagbi-midnights na kami, nabili sila nila Mama ng mga pagkain sa gabi and nagbabanding kami sa gabi. Doon ko talaga nararamdaman yung genuine love na, yung love ng tatay na hindi kayang sabihin sa salitang I love you. Kumbaga, doon po siya makikita sa bonding namin together pag sinusundo niya ako sa gabi or sinusundo niya ako pag may mga serve ako sa simbahan tsaka mga ibang ginagawa. Yung presence niya mismo at yung pagsasama naming dalawa kasama yung pamilya namin, doon ko talaga nararamdaman at sana ay napapakita ko rin sa kanya yung pagmamahal ko. Though hindi ko naman nasasabi verbally yung salitang I love you, pero sana napaparamdam at iintindihan niya kung gaano ang laki ng pagmamahal at pasasalamat ko sa kanya. Daddy, thank you because you always love me and Mommy. Hindi po ako komportable po. Kasi po, ang tagal ko pong, wala pong tatay na binabati po. Naghiwalay po kasi yung parents ko. Nag-decide sila na hindi na magsama ni Mama. Tapos pareho sila umalis ng bahay. Tapos ako po naiwan sa aming magkakapatid. 5 po kami. Wala po akong choice dahil panganay ako. Ako na yung tumayong tatay. Pero yung bagay na natutunan ko kay Papa is kung gaano kahalaga yung presence ng isang tao. Yung tipong si Papa ay nandyan lang, hindi siya masalitang tao. Nandyan lang siya kung kailangan mo man o hindi. Dahil sa presence nga nila, feeling ko, yun yung bagay na natutunan ko sa isang tatay, kay Papa, na palaging nandyan, palaging handang makinig. And for me, yun yung the best love na kayang i-offer ng isang tatay. Yung taong handang makinig sa mga anak tsaka sa kanyang asawa at handang umintindi sa mga pangangailangan namin at problema. Doon nabuo yung ng puso ko. Nagalit ako sa mga magulang ko. Lalo na sa tatay ko dahil iniwan niya kami. Kasi sila, natapad nila yung mga gusto nila. Ako, ang dami kong trabaho. Yung pagkatapos sa mga kaibigan ko po. 16 pa rin nag-work na ako. Parang kalahati ng buhay ko nagtatrabaho na ako. Ngayon po nagkapera-pera naman. Parang okay na ako sa buhay ko. Parang, ayun, di ko po, parang kulang yung pagkabata ko dahil ang aga ko nag-work. Parang, pag bibili ako ng para sa akin, parang konsensya siya. Kasi, lagi ko iisipin yung mga kapatid ko. Parang kasalanan kapag parang inuna ko yung sarili ko na dapat hindi naman kasi pinaghirapan ko yun. Pero okay lang, iyak lang talaga ako. Sorry po. Na-realize ko po na sobrang hirap ng trabaho ng pagiging isang tatay.
parang hindi ka lang po kasi basta-basta haligi ng tahanan, pero ikaw yung mas kailangan maging matibay na pundasyon para magkaroon ng mas matibay na pagmamahalan. Kasi una, kailangan mahalin mo yung pamilya mo. Pero baka isipin niya na galit pa rin ako. Noon yun dati, pero hindi na po ako galit. Daddy, thank you because you always love me and take care of me. I promise, Daddy, I'm gonna be a good girl. Pagbubutihin ko po yung pag-aaral po at saka po magiging mabuting anak para po hindi po mahirapan po yung mama ko sa pagpapalaki po sa akin. Sobrang halagang magpatawad kasi yung ibang tao laging sinasabi sa akin na magulang mo yan, wala ka dito sa mundo kung wala sila. Pero hindi ko sila pinatawad dahil sa linya na yun. Pinatawad ko sila dahil alam kong mahal ko sila, alam ko sa sarili ko. To my papa at sa lahat ng papas, nakakasama ko sa araw-araw sa mga pagsaserve sa simbahan, gayon din po sa mga tumatayong tatay sa kanilang pamilya. Maraming salamat po sa inyong sakripisyo, pakikinig, pag-intindi at patuloy na pagmamahal sa aming mga anak nyo, sa inyong mga asawa at minamahal sa mga buhay. Papasalamat kami dahil natuto kayong yakapin ang trabaho ng pagiging isang ama at palaging mahalin ang inyong pamilya. Nang sa gayon ay maramdaman namin kung ano ba talaga ang tunay na kahulugan ng pagmamahal ng isang tatay. Maraming salamat sa pagpapakita sa amin, hindi lang pagsasabi kung na mahal nyo kami, subalit pagpapakita nyo sa amin ng inyong pagmamahal at pagsuporta. Kaya muli po, nagpapasalamat po ako sa lahat ng tatay at tumatayong tatay ng kanilang mga pamilya. Happy Father's Day po. To all daddies, happy Father's Days. Sa lahat po ng tumayong tatay para sa akin, gusto ko pong magpasalamat dahil po nandyan po kayo palagi para sa akin. Happy Father's Day po!